Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang daming mga tanong, no? Following our episode with our guest today. Yan, we just had her a few days ago. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. The episode is doing very well, gaining a lot of traction. But yun na nga, at the same time, understandably, maraming mga tanong. At yan ang sasagutin natin in this episode with Tita Agnes. Nagbabalik! Okay, Tita Agnes Hello po. Castillo. Ayan, tita, sabi ko nga sa kanya guys, no, una kong tanong kay Tita Agnes, meron bang mga nag-PM sa'yo, na baka gusto ng clarification doon sa ilang mga nasabi mo doon sa ating episode, Tita? Yeah, marami. Lalong-lalo na may mga nagme-message kasi bakit daw merong may malalaki ang nakukuha nilang, yung mga kakilala nila, mas malaki ang pension doon sa nakukuha ko. Isa lang siguro ang pwede kong masagot doon kasi may mga company pensions po. Kami, yung mga pinasukan ko, wala kami noon eh. Walang matching, parang ganon, Tita. Meron doon sa when I had my franchise stores, wala kaming matching. Pero doon sa later part ng 2014 pataas, lahat ng company na pinasukan ko, meron kaming RRSP matching. Pero wala kaming pension. Yeah. Got it. Okay, sige. So, I browsed through the comment section, Tita, dun sa episode natin. Pumili ako ng ilan, and I think ito naman yung mga main points. Yung mga katanungan ng karamihan. Okay? O, sige. Ipopost ko, Tita, ha? Babasahin ko sa inyo. O, sabi, ito na nga, isa sa mga sinabi mo rin, Tita. Sabi ni McDonald nakakapagtaka. Kasi mas malaki pa raw yung pension ng co-worker niya na 20 years in service. Pero mas malaki naman daw yung sahod mo doon. Oh, sabi niya, but I don't know what's your status. Pero I'm sure yayamanin ka daw, tita. Ano po yan, wrong perception ng mga tao dahil ako'y may mga negosyo, kami ay mayaman. Hindi ko po matatanggap na kami ay mayaman. Medyo komportable lang, pero yung yaman, wala po kami noon. Kasi we started from the bottom talaga when we came here sa Canada. Yung sinasabi po ninyo naman na mas mataas yung pension po ng mga kakilala ninyo kasi meron po silang mga company pension. Kami po wala kasi malalaking companies lang yung katulad nung pinagtrabahuhan ng lalong-lalo na mga gobyerno, meron yan mga pension from the government. Yung LPP ang tawag nila doon. Yung mga nurses, meron yan. Pero kami po, wala po ako noon, kaya mababa talaga. Yan. Oo, guys, ganito. I think I just have about 4 comments left to read naman. After ko basahin yan at sagutin ni Tita Agnes, we will start and I will talk to her about her life here in Canada para lalo kayong maliwanagan kung ano ba talaga ang estado yan ng buhay ni Tita Agnes, ano yung naging journey niya dito sa Canada. Kasi nga yung nakaraan nating episode, talagang focused lang yon sa government pension na nakukuha niya. Nabanggit ko rin naman dun sa nakaraang episode, di ba? We will have another one to talk about her story. Okay? O, sige. O, next question, Ate Agnes, Tita Agnes. Ayan, kasi nabanggit po dun sa episode, sa last part ng last episode, that you plan to apply for GIS. Siguro in a few years, tita, sabi mo, no? Yeah. Ang tanong niya, paano kayo makakwalify sa GIS? Meron kayong income from your 6 fast food restaurants. Yung GIS daw, pang low income yan. Ayan, common na hindi natin explain na maganda doon sa Yes, oo. Kasi maiksi lang po yung time noon. Wala na po ako mga fast food, mga restaurants. Yun po ay from 2005 hanggang 2014. Naibenta ko na po lahat yun nung makatapos po ng pag-aaral ang mga anak ko. Kaya wala na po kaming negosyo ngayon. Kaya po sinasabi na makakatanggap na po ako ng GIS or mag-a-apply ako from maybe next year kasi wala na po akong income ngayon. Ang income ko pa lang pong natatanggap ng 2025 ay yung aking CPP and OAS. Yun lamang. Tapos, you still have some withdrawals. May nawi-withdraw pa kayo sa RRSP. Yeah, meron tatapusin ko lahat ngayon yung mga withdrawals namin sa RRSP para wala na akong income. Kasi po,
Kahit pera po natin ang RRSP, pag winidraw po ninyo yan, mapupunta po yan sa income at yan po ay taxable ulit. Yan. Okay. O, sige. Kumbaga, ubusin mo na yung RSP mo, tita, Oo. no? Oo. Alright. Itong sunod naman, si RPG Toronto. Yan, sabi niya, lacking context daw. This is about your mortgage, tita. Yeah. First 15 years nila in Canada, natapos na nila yung mortgage? Or 15 years ago natapos yung mortgage? Parang very rare daw kasi, tita, na makakakuha ka ng bahay na bagong salta ka sa Canada unless may pera ka ng dala pagdating dito. And she says, it's quite unrealistic for newcomers with wages na around minimum, tapos may pinapadalan pa raw sa Pilipinas. Alright, sige tita, ano yung sagot mo dyan? Hindi naman yun unrealistic kasi nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. May dala pa kaming pera noon. Maliit lang naman po yung dala naming pera noon. Pero po, nung 2002 kasi, nung dumating kami, sumabay kami sa pagtaas po ng Alberta especially. Kasi dumating kami dito 2002, we were able to buy a house 2003 agad. 9 months lang kami, nakabili na kami. Ang down payment lang po noon 5%. And ang bahay lang po noon, ang bungalow, 1,250 square meter is only 150,000 dito sa Alberta. So Grabe, that no? time, 2002, may 7.5 ka lang, may bahay ka na. Oo. At may konti naman talaga kayong bit-bit, syempre, di ba? May konti kaming bit-bit. And then, yun nga ang priority namin. And kung sasabihin mong unrealistic, yung panganay kong anak po, bumili sila ng bahay 10 years ago. Tatlong taon na lang tapos na sila sa bahay kasi kinokopya nila yung ginawa namin. Kasi sabi nga nila nung mag-meeting kami nung last week, kasi may weekly meeting, mga anak ko, ma'am, 3 years na lang tapos na ako sa mortgage ko. Kasi, ano po nila yun? Priority nila yun. Oo. And I am just guessing, tita, no, when you say priority, nagla-lump sum payments kayo, additional, no, on Every top year. of the monthly. Oo. No, every year of yung anniversary date mo, you are allowed to pay 20% of your mortgage. Yan, okay. So, kunyari, ano na lang sobra mo, lahat ng bonus mo, dun mo na lang ilagay, di ba? Yeah. Madali. Even my brother, sabi ko, huwag mo nang intayin yung 25 years. Mag-15th year na sila siguro mga 3 years from now and they're going to pay their mortgage. Kasi nakita nila yung ginhawa na nakikita nila yung ginhawa na nangyayari sa amin without the mortgage. Correct. Oo. Pero para syempre, no, siguro naging inspirasyon nila kami. Siguro, tita, ano rin, no, naintindihan natin kahit pa paano. Syempre, itong si RPG Toronto because crazy expensive rin naman kasi ang bahay ngayon, Yeah, ng mga ngayon. nakaraang taon, especially Yeah, if that's very true. Oo, especially if you are in the busier areas like Toronto. Yeah. Talagang mahirap. Parang naging impossible dream na for many yung makabili ng bahay. Kailangan mo talagang lumayo. Ayan, kung gusto ninyo maka-afford ng bahay. So, yun. Okay. Yeah. Next naman, itong si Junie Barago. Okay, question. Paano raw magiging low income, tita, to get GIS kung siya ay may businesses like franchisee na 6? Nako, nasagot na rin pala to kanina, no? Those are self-employed taxable income. Yeah. At yung expenses na binanggit niya ay hindi kompleto. She said bayad na ang bahay nila, pero she did not mention that she's still paying property tax, That's true. utilities. Make it complete daw and clear para hindi raw ma-misunderstand ng mga viewers. So everyone will be educated and ready when they retire. Ayan. Yeah. Okay, sige tita. Unang-una po, wala na po kaming franchise stores kasi tapos na yon. Naibenta na namin noong 2014. Doon sa sinasabi kong 300, kasi may ano po yan yung kumbaga, yung totoo is just that nung nagkaroon na po kami ng free mortgage, bumili po kami ng condo. Nag-downsize kasi kami, Ina. Ang laki ng bahay kasi namin. And knowing 2013, si Dave na lang, ako na lang, at saka si Dave ang magkasama sa bahay. Kasi po yung mga anak namin, tinulungan namin na
magkaroon sila ng kanilang mga sarili na, mag-start na silang mamuhay ng kanila. And ano po, hindi na practical na kaming mag-asawa, nandun sa malaking bahay na yun, we sold that house at bumili po kami ng condo. And Yeah. then when we retired, ang sabi ko nga po ako binigyan ng biyaya ng Diyos ng sobra-sobra sa 3 anak ko. When I retired, yung mga bata, sabi nila, "Ma'am, you have to stay with us." Sabi ko, ayaw ko. Kasi gusto ko ng may freedom ako, meron akong sariling ginagalawan. And yung aming bunsong anak, sila ang namilit na, "Okay mama, we're going to buy a house." But okay, sabi ko, papayag lang akong sasama sa inyo. May sarili akong entrance, may sarili akong kitchen, may sarili akong sala. I have my own 2 bedrooms. Okay, sabi ng mga anak ko, okay mama, bumili sila ng bahay. Ang nangyari po noon, kami ang nagpagawa noong basement, which is, ang sabi nila, legal basement. Meron kaming entrance, ganyan, kompleto po yun. Kami ang nagpagawa. So yun ang contribution ko doon sa bahay na ito na tinitirhan namin. So kaya wala po kaming utilities. Ang binibigay ko lang ay 300. Ayaw pang ang tanggapin ng anak ko. Sabi ko, no, I cannot. Hindi po pwedeng libre ako. So yun po yun. Kaya yun nga. So kami po, wala na talaga mortgage. Lahat is totally, as in, kung pwede ngang libre-libre, pero ayaw ko. Yeah, nako no. You have such nice children. You are so blessed, di ba? They like to take care of you, tita, di ba? Yeah, guys, no, I think Tita Agnes made it clear in the first episode na yung 900 na nakukuha niya. Kung wala kang savings, hindi talaga siya sasapat. Okay? She never said that it's, parang more than enough to sustain everything. Umpisa pa lang sinabi niya, kung walang wipon, hindi siya sasapat. Okay? Yes, At yun na nga, good thing na pinrioritize nga daw nila yung mortgage. So, malaking kaluwagan yun sa kanilang mga kailangan bayaran. Okay. Ito naman, tita. I think marami din siguro curious, tita, if you ever considered moving to the Philippines para ma-maximize mo yung purchasing power ng Canadian dollar. Sabi ni Mavic, dapat sa Pilipinas mo dalhin ang pera na yan, malaki na yan, sabi niya. Did you ever think about it? Hindi siguro po, siguro uuwi lang kami, mga 1 month lang doon. Mas komportable na po ang kami dito kasi natatakot ako sa Pilipinas dahil pag nagkasakit ka doon, at saka syempre yung hindi naman po sa pagsisilan, ang init po doon eh. Oo. And I guess your children are here, tita, no? Baka gusto nila makasama lagi. Meron akong hindi na upload pala, tita. Naalala ko lang ngayon, may isang comment doon. Baka nakakuha ka rin ng ganitong mga PM. Parang, naku, si Tita Agnes, no? Nag-general manager, ang ganda ng mga ginawa niya sa work life niya, tapos 900 yung nakukuhang pension. Paano pa kami na parang mga ordinaryong trabaho lang? Parang ang sabi yata doon sa isang comment, parang naglilinis ng mga kubeta. Paano pa kami? Anong future ang meron kami sa anong pension ang haharapin namin? Parang ganun ba? Yeah, unfortunately, kung wala po talagang company pension, halos pare-parehas po tayo. Ulitin ko po, yung old age pension or old age supplement na binibigay po ng gobyerno, yan po ay nasa length ng pag-stay po natin dito sa Canada. At meron din maximum yan. Ngayon, mga 900 lang yata yan a month. Ngayon, maximum na yan. Ako, nakukuha ko yung kalahati lang nun kasi 24 years pa lang po ako dito. Tapos yung CPP naman po, depende yan dun sa contribution ninyo. So, ayun, talagang kailangan talaga po nating mag-ipon. Lalong-lalo na kayo mga kabataan, mga bata pa kayo, mag-ipon po kayo. Hindi po talaga sasapat kung yun lang po ang aasahan natin. Hindi po talaga sasapat. Correct. Nako. Kaya guys, mag-seek tayo ng advice ng financial planner. Yan, kung meron kayong lalapitan. Siyempre, itong ating kwentuhan with Tita Agnes, she's only talking about her experience. Experience, okay? yeah.
That's the true. amount that she's getting will obviously vary case to case. Depende kung matagal na kayo dito, naka 40 years kayo, then you can max out yung OAS, yung mga ganong bagay ba. Mhm. Depende nga sa mga company benefits na meron kayo. CPP, depende rin kung magkano ang kinocontribute ninyo. Okay, yun lang naman na nakuha sa comment section, Tita Agnes. Now, Ulitin ko po, hindi po Oh. ako mayaman. sabi, paano hindi ka mayaman? Sasagutin din natin yan dito na sa Yeah. second part ng ating episode, no? Mhm. Sige na, pagkwentuhan natin, Tita, ang iyong journey dito kaya papuntang Canada. Yeah. Okay? So, 2002, Tita, you arrived here. What Yeah, was July your 4. life back then again in Manila, in the Philippines? Bago ba kayo nagpunta dito sa Canada? Ang husband ko, maganda na ang trabaho sa Pilipinas. Ako naman po, talagang negosyante na ako sa Pilipinas. Meron po kaming groceries doon. Wholesaler po kami. Rin po ako, nag-distributor din ako ng yung mga pop, yung mga beer, yung mga ganyan. Nagde-deliver po kami. Oo. Okay. And nung 2002, syempre guys, no? Yan yung mga panahon na uso ang mga mostly landed immigrants na. Yeah. Diba? How long, Tita, yung naging proseso ninyo nung nag-apply kayo? Syempre, doon pa kayo sa Manila niyan nagpupunta, no? I think sa RCBC building, mga gano'n. Yeah. Oo. Nag-apply kami ng month of September, na-aprubahan siya ng January or Feb. Umalis po kami ng Pilipinas July 4. Ganun lang kabilis. 6 months Mabilis lang. ah. Yeah. Wow! Dahil lang yung husband ko. Maganda kasi ang trabaho niya. I see. Kasi yung, yung sa in-laws ko actually, 2002 din sila dumating, Tita. Pero I think their application took like 5 years in the making. Oh, grabe, Alam ko, ang tagal lang hinintay nila. But anyway, sige. Pagdating nyo po dito, Tita, sabi nyo kanina, no, you also started from nothing, except na syempre may konting bit na baon. May baon kami. Umupa kami ng apartment, 2+1, 2 bedrooms at saka den. Kasi nga, 3 yung anak namin. $750 noon ang upa, ang rentahan dito ng 2002. My first job is a kitchen helper po ng Taco Time. Wow, Taco Time. And my husband, first job from doon sa mataas na position niya sa Pilipinas, ay carpet cleaning. Baka naman, Tita, you can give us an idea, ano ba yung ranggo na lang ni Mr. sa Pilipinas na sinasabi po ninyo? If you don't want, kahit not very specific. Yeah, po siya, engineer po siya. Ang unang trabaho niya doon is Intel, kung alam niyo po yung Intel. So, yan po ang trabaho niya doon at siya po ay reporting sa Australia and US nung mga panahon na yon. Okay. So, kitchen helper, Tita Agnes? Yeah. Si Tito, carpet cleaner. How long did you do that job and how was it? Was it enough to sustain your family's needs considering 3 nga yung anak po ninyo, no? Yeah, hindi talaga makakasustain yun. Ulitin ko, kaya nga po nire-require nila kahit pa paano, meron po kaming backup na meron kaming counting fund. Pero yung husband ko po, siguro mga 2 months lang siya doon. Dahil nga nakita yung resume niya, na-promote siya agad to quality control, hanggang tumaas na siya. At yun nga, nagtagal po siya sa National Oil Well. Malaking company yun dito, Ina, sa atin. And then ako naman po, nag-start nga ako sa Taco Time. Part-time ko yun, 4 hours lang ako. Tapos may full-time ako sa Logican. Parang po yun, parang Intel din dito sa Alberta. Doon yung Taco Time po, dahil nga po ako ang business po namin ay siyempre how I counter-interact with people. Nakita po nung may-ari siguro yung husay ko sa pakikipag-usap, na-promote po ako doon. 1 buwan lang ginawa nila akong supervisor. After 6 months, ginawa nila akong store manager. Kaya po nag-focus ako doon, nag-resign ako doon sa iba kong mga part-time na trabaho. And then, eventually, yun po, nabili ko po yung store na yun. That is my first franchise store. Franchisee po ako ng Taco Time. Grabe, Tita. Nabili ko yung sorry, go ahead, Tita. Nabili ko yung Taco Time na yan, 2005.
2002 lang kami dumating. Yeah. Wow! Tita, so, yung pinambili mo, mahal ba bumili? Give me an idea. Sorry wala akong alam sa ganyan. Pagbibili ng franchise, hindi ko pa inaalam yan dito sa Canada. But, are you saying na yung pinangbili nyo po ba, naipon nyo yun sa trabaho Hindi. ninyo dun sa Taco Time? Hindi ko po yun naipon. Ulitin ko po, dumating Loan, kami ganyan. 2002 and I was able to, nakabili kami after 9 months ng bahay. Nabili po namin yung bahay na yan, 2003, 150,000. And then, nung maging manager po ako ng Taco Time, I have to sell po yung bahay namin na nabili nung 2003 para medyo malapit-lapit ako doon sa store. And that time, 150, naibenta po namin yan ng 310,000 ng 2005. Ang bilis ang laki nung tinaas, tita, in such a short period of time. Doon ako sumabay ako sa pagtaas ng Alberta. And 2005, inalok na po sa akin yung Taco Time. And then, wala namang kaming pera. And then, may umaalalay po sa akin, yung pinaka-president po ng Taco Time, that time, punta daw ako sa bangko. So, my first bank was TD Bank. And nung sinabi po nila yon, kasi nung binenta po namin yung bahay na yan, ng 310, I was able to buy that big house na ang bili po namin dun sa bahay namin na malaki, that was 2005, ay 362. I-denown po namin halos lahat ng aming kinita, 150,000 doon sa bahay na yon. And then, yun, nagdire-diretso po, inalok na po sa akin yung Taco Time. And then, wala naman kaming pera eh. Wala pa kaming pera. And then, I went to TD Bank. And then, nung makita po nila yung bahay namin, yung aming nabiling bahay, and then, kinausap ako ng manager, sabi niya, you just don't know how much money you have in the bank. Kasi po noong mga panahon na yon, prom-D pa ako, hindi ko alam yung mga equity. Equity, okay. Oo, hindi ko alam yun. Sabi ko, what does it mean? Kasi yung bahay naming nabili ng 362, nung pumunta ako ng bangko after 2 months, 465 na po ang halaga. Ang bilis Grabe. Kaya sabi nga ng mama ko, tumama ka ba, bebot, sa loto? Sabi ko, hindi po. I see. Ayun, and that was my first franchise store nga, yung Taco Time. Nabili po namin yan, 180,000. Halos hindi namin inutang yan. Hindi namin niloan, kumbaga, yung sa iba, yung Taco Time kasi nanggaling na sa aming equity. So, utang pa rin, pero hindi po kami nag-loan ng business loan versus the company. Yeah. Ang amin pong kinuha, yung equity namin, na line of credit ang tawag doon, yun po ang binili po namin ng first store ko na Taco Time. Iyan. I think some financial planners would say na isa yan sa magandang dahilan yata, tita, to get your equity. If you are going to invest it. Kumbaga, it's going to be good debt. Ayun na nga pinangnegosyo. And I guess naging successful kasi umabot ng 6 in total yung... and then naging successful po yon. Ang husband ko, hindi siya nakikialam sa negosyo namin dahil lahat yun nakapangalan sa akin. Kasi gusto niya maging safe up kami. Kung may mangyari man sa business, hindi maapektuhan kung ano yung property na meron kami. Kung halimbawa, ma-bankrupt siya, hindi yan magiging makakasama kung ano man meron kami. Ako lang at saka yung negosyo. And 2007 po, yung Taco Time na nabili namin, ang return of investment po noon, dahil sinuwerte po talaga ako, 1 year lang nakuha ko na. Yung 180,000 na yan, 1 year lang. Kumikita pa, may sweldo pa ako. Ngayon, may nag-alok sa akin na another franchise, yung Extreme Pita. So yung to have Extreme Pita po, that 2007, you have to have at least $300,000. Oo. Swerte naman ako po kasi yung 180 nasa akin na eh. Tapos siyempre, yung equity naman ng bahay, ang nagbabayad naman nun yung
yung aming Taco Time. So, nung Okay. binili ko po yung aming Extreme Pita, hindi ko rin yun inutang. Binayaran Oo. ko rin ng cash yun. Grabe no, tita. And then that's how it, ano na, Yeah, ganun it gumulong yun, revolved. tita. Umikot po ng umikot yun, bumili uli ako ng isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po yung kwento. At kung ngayon nyo gagawin yun, medyo mahihirapan kayo kasi to have one franchise, you have to have at least 500,000. Oo, mahirap Kung nga. wala kayong pera, ay hindi ko isa-suggest na iutangin nyo lahat yan. No, Oo. it's not worth it. Okay, pero grabe tita, ang galing ano. So, why did you ended up selling all the Yeah. businesses, tita? And in 2014, I think, no? Yeah, 2014, binenta na po namin yan. Kasi nga, tapos na lahat ang mga anak ko sa pag-aaral. At sila na yung talagang nag-meeting ang buong family na, Mama, it's time for you to retire. Kasi nakita po nila, wala akong social life. I've been working maybe 18 hours a day. Kasi magkaroon po kayo ng maraming negosyo na gayon, na gano'n, nag-hire ka pa. And then, I was chosen, 2007, I was chosen by the Canadian Franchisee Association of Canada to hire people papunta dito. Kaya Oh, po wow. napunta ako sa immigration. I see. That's why. Kaya talagang magaling din kayo, tita, magpaliwanag pala, no? Kumbaga may experience ka pala sa recruitment. Yes. And then I see. because I have a letter, meron po akong referral from the Canadian Franchisee Association. I have to sit down doon sa embassy po sa Canada, sa Pilipinas, sa Makati. I have to be there. Siguro 3 beses po ako nagpunta. Talagang katabi ko yung sa consulate, yung ganyan. And they're helping me kasi nga po kailangan po noong mga panahon na yon ng Canada ng maraming tao. And that's why I was able, hindi naman pwede noon sa Canada na wala kaming agency. So that time, nag-create po ako ng Holy Family Agency. Ako po yung presidente. Hindi po yun para kumita. Para lamang po may magamit kami para doon sa mga documents na may humahawak na agency dito sa Canada na under po ng Canadian Franchisee Association na sila po kami yung namamahala pero hindi po kami humihingi ng bayad. Kailangan lang mayroong lisensyado na agency na ginagamit para makapag-hire po ng foreign workers. That was 2007 hanggang 2014. Alright. Ayun mali. Parang naging placement agency na non-profit. Parang ganun na. Oo, non-profit kami. And I was able to sit down with Prime Minister Harper that time. Kung sino-sino mga ministers noon. Naku, Diyos ko, nag-round table kami. Parang na-expose ako noon. Sobrang exposure ko dito. So, ayun po, sabi nga nila, dahil kahit po sa mga ganong pagkakataon, hindi po talaga pumunta sa aking utak na yung maging mataas ka. Bagkus naging mas mababa pa po dahil gusto ko po talagang tumulong noon sa ating mga kababayan. Ang dami nila, 1,000 yan, ayun na. Kung ako naningil kahit 1,000 lang sa 1,000, naku po, mayaman na ako. Oo, ay nako. Oh, 'di ba guys, ang galing ano. Okay, now tita, can you explain to us, no? Kasi when people would hear na sobrang yaman ni Tita Agnes, no, naka-anim at one point. Parang how does it work ba kapag ikaw ay franchise owner? Kasi ang nasa isip po nila, ang laki nung ano niyan, nung gross sales niya, no? Oh, yeah. Napupunta yan sa may-ari. Yan po, no, ang nasa isip ng mga ordinaryong tao. Katulad, na hindi naman po I will give you po one example. Ang aking Extreme Pita, bumibenta po ako ng 1,000,000, isang taon dyan. Ang food cost po niyan, 35%. Nawala yung 350,000 na, 650 na lang natira. Meron po kaming franchise fee at saka advertisement fee, 10% po yun. Nawala na ang kalahating milyon. Yung kalahating milyon po, uupa ka ng pwesto, yung staff mo, yung taxes mo. So, magkano na lang po ang natitira sa amin? Sabihin nyo, doon sa 1 million na yun, swerte na, may matirang 150,000 sa akin. Siyempre, may mga taxes pa rin. Tulad nga nung sinabi, umiikot po kasi yan eh. Hindi naman po
Porke may negosyo kayo, taas ng taas. Lalo na nung 2009, if you can remember, nagkaroon na tayo ng ano noon, talagang down lahat ang Recession. economy noon, Oh. natin. Recession tayo noong 2009 for almost 2 years. Ang hirap po. So lahat po ng naipon namin halos doon na napunta. Abono. Kasi 2 years po yun eh. That was 2009 to 2011. Ang daming nagsarang mga kumpanya noon. Nice. Kaya po ako, sabi ko, kesa maubos lahat ito, ibebenta na natin isa-isa. And yun na, 2014, the final, that was yung last na store ko, binenta na namin. Okay. Tsaka guys, no, ang nangyari po kasi, bale, naging employee si Tita Agnes nung kanyang franchise. Parang Company. sinisweldohan mo yung sarili mo. Yeah. Para din, I guess, malinis sa accounting, may sweldo ka lang din every, Yes, monthly. Ganon, Tita, Tama. tama? Tama. Okay. Kasi hindi papayag ang accountant ko na wala akong sweldo. Expense po yan eh. Yung expense po namin, makukuha namin kahit papaano sa mga taxes. So, kailangan po yun. Okay. Tapos, Tita, saan naman po papasok dyan yung hulog ninyo sa CPP? Yan. Basta throughout the time, ano pong bali ang naging contributions ninyo while you were the franchise owner? Nung ako ay franchise owner, kasi ako ang may-ari, ako yung empleyado, 11%, 11.9 nung aking sweldo, ako ang nagbabayad nun buo. To maximize nga yung aking CPP. Ay ganon din po naman sa aking mga empleyado. 5.9 sa mga staff, sa kanila yon, yung 5.9 akin yun. Ako yung nagbabayad. Iyan, oo. Okay. So, that was 2014, Tita, when you let go of your very last, no? Wala yeah. na. So, 12 years ago na yun, Tita. Okay? You might wanna share na, nabore ka ba? Nabore ka kaya naghanap pa po siya din ulit. Oo, nabore ako. Umiyak no? ako. First week ko pa lang po na nag-retire ako. Semi-retirement ko, 2014. Umiiyak na ako. Kasi hindi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Kaya po naging banker din ako ng CIBC. I went to CIBC as a banker din. Nag-stay lang siguro ako doon. Part-time lang naman doon. Siguro 2 years lang. Hindi ako pwedeng nakaupo lang. Kasi sa bangko po, nakaupo ka lang. Magbibilang ka ng pera, kakausapin mo yung tao, magko-close ka ng mga deal sa kanila. And it's not my, hindi ako yun eh. So I went to Walmart. Gusto ko pong maging cashier ng Walmart. And then, unfortunately, nung ini-interview po nila ako, they offered me managerial position agad. Kaya, after po noong aking mga franchise stores, naging manager po ako ng Walmart. My first job na outside na talagang malaki is yung Walmart. I have siguro 130 employees noon. Oo. And from there, umiikot po ako sa retail. So, naging manager po ako ng Gap. Naging manager din ako ng Oscos or Carter's. Ang pinakahuli po ay ang partner and general manager po ako ng Brooks Brothers. Partner and general manager ng Brooks Brothers. Yeah. So that's like parang medyo high-end. Yeah, high-end store. Yun ang pinakahuli ninyo, Tita. Yan ang pinakahuli ko. Nagsara yan ng April 15, April 2023. At alam nyo ba, ang Brooks Brothers, nung inauguration po ni Barack Obama, Brooks Brothers ang kanyang noon. Suot? Yeah. So, ito po talaga ang Brooks Brothers. Kilalang kilala po yan sa US, ang Brooks Brothers. Sobrang mahal ng mga tinda namin doon. Okay. Grabe, Tita, no? Talagang parang nilet go mo yung pagiging negosyante, thinking that you were going to rest. Pero wala, ang dami mo pa palang naging work after. And then, nung 2023 nga po, nung isara lahat ang Brooks Brothers, ako ang general manager nun, affected din ako. Magandang pangyayari, hindi maganda dahil mawawalan ng trabaho yung mga tao namin. Magandang nangyari sa akin dahil April 2023 nagsara po yan. Dahil nagsara,
ako po ay eligible to apply for EI. Okay. So I see. habang iniintay ko po yung aking total retirement na mag-65 ako, ay naka-EI pa ako. Ay, sabi Yan. nga ng asawa ko, ang swerte mo talaga. Oo, I see. Tita, sorry hindi ko pala natanong. How old were you in 2014 when you let go of all your franchises? Kung ilang taon ako, that was mga 52 or 53. Oh, ay talagang no? Strong and healthy ka pa noon. I can't blame you Oo. pala kung baka na-bore ka, no? Na Talagang kung sa bahay ka lang. napaka-energetic ko. Gusto ko, and ang daming kumukuha sa akin, Nina. Wala na akong interview. Ako nga, Ay. sabi nga ng mga kaibigan ko, iba na naman trabaho mo. Hindi ko mahindian eh. Sabi ko, ang ganda kasi ng offer. Kailan ka in-interview? Wala nga akong interview. Oo. Naman ganun. Alright. Okay, so guys, ayan na alam nyo na kung ano ang naging buhay ni Tita Agnes dito. And throughout that time, Tita, no, maliban sa RRSP and contributing dyan sa CPP, I'm just curious, did you have other types of savings? Mahilig ka ba mag-invest sa stocks, mga ganyan? Na-explore mo ba yan? Hindi. Yung RRSP kasi, yan sila na, may mutual funds yan. Sila na yung nagmamanage noon. At yun nga, kaya nga sabi ko po sa inyo, dahil medyo komportable kami, nung ibinenta po namin yung aming kondo, binenta namin yan last year lang. Syempre, sa amin yun. Ayaw naman kumuha ng mga anak namin ng kahit na dahil they don't need it daw. Sa amin na lang yon, mag-travel kami. Mga ganyan po. Kaya, sabi ko nga sa inyo, basta hindi naman mag-invest, kundi kung aayusin po ninyo talaga ang inyong finances, basta makawala po kayo sa inyong mortgage, that will be the start of a good life. Na talaga, yung quality of life na nakukuha naming mag-asawa ngayon, magiging ganun din po kayo. Hindi lang po agad-agad. Ang uulitin ko po, yung nangyari sa akin, hindi naman pwedeng ganun-ganun din ang mangyayari sa iba. Pero dahil po sa magandang pagmamanage nyo sa finances ninyo, hindi po malayong mangyari din po sa inyo. Yan. Okay. Tita Agnes, thank you so much. Definitely, you've been blessed here in Canada. Yeah. Kaya you deserve. Talaga ako sa Canada, sobra. Kaya po naman, nung nag-retire ako, 2023, maraming mga bata. Kasi ginawa ko lang ang aking Facebook 2023 na magkaroon ako ng professional. Oo. Extra income din yan. Ang pagiging vlogger. Parang may work ka pa din. Maganda. Maganda siya. So, yun po. Kaya nga ako giving back to the community. Napaka-active po naming mag-asawa. Minsan may tumitira dito 3 months, minsan 1 month, minsan buong mag-anak. Yung mga kapwa natin Pilipino na naloloko minsan, lumalaban po ako talaga dyan. With the help of my 2 kids na nasa gobyerno, talagang yan yung aking na siguro, Ina, hanggang sa ipikit ko na siguro yung mga mata ko. Hindi ko po pwedeng pabayaan yung mga kababayan natin na alam kong inapi, niloko, hanggang may pagkakataon po ako, tutulong po kami. Hindi lang po ako, lalong higit po na hindi ko man gamitin yung mga anak ko na nasa gobyerno, pero malaki po ang maitutulong nila sa akin kasi sila po yung gumagabay talaga sa akin. Yan. Alright. Tignan nyo guys, no? Giving back, really, it pays, babalik din sa inyo yan kapag tayo ay matulungin sa iba, di ba? Yeah. At saka siyempre, hindi ko pwedeng pabayaan po yung foundation sa Pilipinas, yung mga batang hindi ko kilala pero nag-aaral. Yun yung aking may foundation ka sa Pilipinas? Meron akong 24 na scholars na hindi ko kilala. Oh, wow! And then, yung foundation naman po, hindi po ako may-ari nun, pero isa po ako sa, kumbaga, yung regular na tumutulong, yung sa matatanda po, meron po kaming 35 na yung mga matatanda na kinalimutan na po, ng mga pamilya, nakikita sa daan, yung mga ganyan na kinukup ko po yan ng Aruga Foundation.
I see. Baka doon na napupunta, tita, yung mga ano mo, social media earnings mo. Yeah, Pinagkukulang mo rin 100% Tina. 100%. Doon ko talaga binibigay sa kanila. Kaya hindi ako pinababayaan, kaya madaming views lagi. Yeah. Well-deserved, tita. Again, no? Guys, I hope that answers your questions. But I won't be surprised kung meron pa rin darating sa comment section, tita. Abangan na lang po Yeah. natin. Okay, so we will end this episode here, Tita Agnes. Thank you so much. Again, guys, kung hindi nyo pa follow si Tita Agnes sa kanyang Facebook, follow her, Agnes Castillo. Lalabas po yan agad. We will end this episode here. Maraming salamat, everybody. Thank you, Tita Agnes. Thank you din po. Bye po.